Anong plan yung dapat kong kunin? Sabi nga natin, dapat ang long-term healthcare fund mo is annual income times 5. Now, compute nyo sa sarili nyo. Magkano ang annual income nyo ngayon? Tapos, check natin kung anong plan yung dapat kunin nyo. Hi! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon na isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. And dito sa channel ko, nagbibigay po ako ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing IMG mission. Kung ready ka na malaman ang topic natin today, panoorin mo itong video na to hanggang dulo. Paano ba nag-work yung Ultimate Kaiser Health Builder? Ang Ultimate Kaiser Health Builder, 7 years lang po tayo na maghuhulog dito. 7 years of paying period. Ito po yung ating accumulation period. Again po 7 years lang. May nagsasabi baka daw may hidden charges after 7 years. Baka paghulugin pa, hindi. 7 years ka lang na maghuhulog dito. Tapos 13 years ang waiting period. Kung gusto mo ulit kumuha ng another plan, pwede mo naman gawin yun. Basta tapusin mo muna yung unang plan mo. Tapos 13 years ang waiting period. Kaya siya tinatawag na 20-year investment or savings program. Ito po ang ating summary of membership fees. Ang pinakabata na pwedeng kumuha is 10 years old. Pero syempre, kailangan meron niyang payor na nasa legal age. Siya kasi yung magbabayad pa syempre. Tapos, ang pinaka-old po na pwedeng kumuha is 60 years old. Pwede pong kumuha hanggang 60 years old and 6 months. Yun po ang pinaka-safe. Kaya, wag natin paabutin ng 60 years old before mas maganda kumuha na tayo. Kapag ang range ng age mo ngayon is 10 to 40 years old, ang pinaka-lowest plan na pwede natin kunin is K45. Pero, kung meron kang budget, syempre, mas maganda, K100 para yan yung ideal plan or mas mataas pa. May mas mataas pa po sa K200 kung yun po ay kaya ng ating budget. Kapag 41 to 50 years old, ang pinaka-lowest plan na pwede natin kunin is K60 plan. Kapag 51 to 60 years old, K75 naman. So, ito naka-highlight tong K100 kasi yan yung ideal plan. Yan yung ating nire-recommend. Kasi pag nag-mature, at least meron tayong mga around 1 million na projected maturity value. So, makikita nyo dito, pwede po kayo mag-monthly, quarterly, semi-annual, annual, or spot cash. Mas makaka-discount ka kung mag-annual ka. Kung papansinin mo dito sa K100, 5882 yung ating monthly. Pero kapag nag-annual ka, 58,821 lang. So parang 10 months lang ng 5882. Naka-discount ka dyan ng 2 months. Kapag semi-annual, naka-discount ka dito ng 1 month. Kapag quarterly, naka-discount ka dito ng half a month, regular premium. Kung meron tayong mas malaking budget, pwede tayo mag-spot cash. Yung spot cash, one time ka lang maghuhulog, babayaran mo na yung buong 7 years, pero kailangan pa rin nating itakbo yung 7 years. Kasi syempre ini-invest din yung pera natin, 'di ba? Sa Kaiser. So kailangan pa rin tumakbo yung 7 years. Hindi pwedeng skip na natin yung 7 years tapos waiting period na 13 years. Mas makaka-discount ka dito kasi mas mababa talaga siya compared sa total annual premium for 7 years. And meron po tayong policy fee na 500 pesos every year for 7 years. Kapag nag-spot cash ka, babayaran mo na yung buong 3,500. So, let's start. Doon sa ano ba yung mga benefits natin during 7 years or accumulation period. After 1 year po natin maghulog, kung nag-annual po tayo, pwede na rin. Pero kung nag-monthly tayo, dapat maka 1 year tayo nahulog bago natin magamit yung pre-annual physical exam or APE. So, ano-ano ba ito? Dapat ma-administer natin sa accredited clinic. Mga accredited clinic and hospital naman ang Kaiser. Basic 5, physical exam, chest x-ray, routine fecalysis, urinalysis, complete blood count. ECG for members above 35 years old, pap smear for female members above 35 years old or as required. Tapos, aside sa free APE, kung naka 1 year ka na nahulog, meron tayong free dental benefit. So, ano na yung mga free dental benefit? Ito, only dental check-up, only simple tooth extraction. Pero dapat simple lang. Hindi siya yung mahirap bunutin. Kasi pag mahirap na siya bunutin, may additional na na-charge yun. Tapos, once a year na free dental prophylaxis, kailangan din normal lang na cleaning. Cleaning po ito. Yung normal lang din. Kapag deep cleaning na, may additional charge siya yan. Unlimited temporary filling, yung pasta. Temporary lang. Pag permanent, may additional charge din yun. Minor adjustments sa denture. So, kailangan din sa accredited clinic. Tapos, meron din po tayo dyang pwedeng magamit na annual benefit limit for hospitalization or inpatient benefit. Ako, lagi ko sinasabi sa mga video ko, sa mga nakakausap ko, better hindi mo siya gamitin. Kaya nga meron kang short-term healthcare din, 'di ba? Sa company ko sa ka nagtatrabaho or covered ka ng employer mo. Kasi
Kapag hindi mo nagamit yung annual benefit limit mo during 7 years, 'di ba? Meron kang 85% na return of premium. 85% ng contract price, merong return of premium on maturity. Pero kung wala ka talagang magagamit na healthcare at kailangan mo, kunwari na ospital, kailangan mo talaga, pwede mo naman siyang magamit. Pero ang consequence nun, mawawala yung long-term care bonus mo, yung 85% ng contract price na return of premium. Covered din po kayo ng term life insurance and accidental death insurance. Kung ang cause ng death is natural death, covered po tayo dyan ng term life insurance. Kung ang cause ng death is aksidente, may additional po tayo na accidental death insurance. Okay, so doble yung matatanggap po na beneficiary. Tapos, sabi ko nga kanina din, yung comparison, diba, ng short-term healthcare and long-term healthcare. During 7 years, kasi syempre, dito lang naman natin magagamit yung waiver of installment habang naguhulog tayo. Waiver of installment due to death. May mangyari man sa atin, habang naguhulog tayo, kahit on the 3rd year, may mangyari sa atin. Considered as fully paid na po siya and matatransfer po yung Kaiser natin sa ating primary beneficiary. So, may matatanggap na insurance yung beneficiary natin plus matatransfer pa po yung Kaiser sa ating primary beneficiary at waive na. So, considered as fully paid na siya 7 years. And then, kung tayo po ay ma-disabled, ganun din. So, hindi na natin kailangan hulugan pa 7 years as long as pasok po siya sa upon checking ng Kaiser na talagang permanent disabled talaga tayo. Talagang wala na tayong kakayanan na makapagtrabaho. Waive na rin po yun. Pero syempre, tayo pa rin makikinabang nun kasi hindi naman po tayo nawala. Ito, may exclusion po tayo upon initial payment up to 7th year. So, during 7 years na naguhulog po tayo, hindi po covered ang pre-existing illness, pero covered siya 8th year and onwards. Okay, yun yung pagkakaiba nila. Outpatient services or consultation, wala po. Yung check-up, wala po tayo niyan during 7 years. Meron na tayo 8th year and onwards. Dreaded diseases, wala rin. And maternity benefit during 7 years. Upon po na approval ng Kaiser nyo, kunwari, nag-avail po kayo ng Kaiser, nag-annual kayo, K100. Pag na-approve po yun, kasi meron pong 5 days na approval ng payment, tapos wait ulit tayo ng ilang araw pa, approval na ng policy mo sa Kaiser. Kasabay nun, makakatanggap po kayo ng login details mo sa online policy management system. Okay? Ito po, paperless na po kasi ang Kaiser. Ayaw niya na yung problemahin nyo pa kapag kunwari, nagkasunog, nagkabaha, di ba? Siyempre, pwedeng wala yung mga contract nyo, yung mga payment nyo. Nandito na siya sa online policy management system. Nandiyan na. May benefit card kayo dyan na magagamit nyo during 7 years. Schedule of benefit, nandiyan yung list of accredited hospital and clinic, payment history, and official receipt, contract of agreement, policy, nandiyan na. So, ito po yung itsura ng loob. Ito sa kapatid ko po ito na bunso. Tapos na siyang maghulog na kanyang Kaiser. So, mag-mature daw siya on January 21, 2036. Dito po, yan, makikita nyo dito, payment history, starter guide, contract, individual contract provision, schedule of benefit, list of beneficiaries, benefit cards, may accredited hospital nandito rin. Tapos, kung may mga magpapaschedule kayo ng APE, magre-request ng visa card, nandito na lahat. Advance ang Kaiser. Online lahat. Tapos, kapag tapos na po yung 7 years sa paghuhulog nyo, pwede nyo nang ma-view yung certificate of full payment nyo. Mamaya papakita ko yung sample sa akin. Tapos, pwede na rin po kayo mag-request ng visa card. Dati po, mano-mano namin yan nire-request. Ngayon, pwede na po kayo mag-request ng visa card through your online policy management system. Baka mas marami pang madagdag sa mga susunod na taon. Ang kagandahan, kapag member tayo, syempre, kasama tayo doon sa nag-i-improve po yung ating OPMS. Okay, so ito po yung ating certificate of full payment. Ito po yung akin. Tapos, ito po yung sample ng visa card. Nag-request na ako ng bago kasi hindi ko napansin. Hindi na pala siya valid February 2023. And Sembrano pa po yung aking last name. Ito, updated na yung aking certificate of full payment. Okay? Pag tapos na po nyo yung Kaiser nyo, magkakaroon na po kayo ng ganito. Pupunta na po tayo sa extended period. From 8th year to 20th year. So, tapos na kayo maghulog, diba? Ano-ano na yung mga benefit nyo 8th year to 20th year? Covered pa rin po yung hospitalization or inpatient benefit, consultation, covered na rin po kung gusto nyo magpa-check up or outpatient benefit. Meron pa rin po tayong term life and accidental death insurance except kung kayo po ay nasa edad na po na 56 kumuha
covered lang po tayo before 75 years old. So, bakit? Kasi syempre, medyo mataas na yung risk ng Kaiser doon. So, before 75 lang po siya insured. Pero kung below naman kayo ng 56, covered po tayo hanggang 20 years. So, again, sabi ko nga, di ba, di naman natin kakailanganin habang buhay yung term life insurance. Kaya nga, hanggat kaya natin na mag-ipon, mag-invest na mag-invest, dagdagan natin para mas malaki na yung investment natin na pwedeng maiwan sa pamilya natin kung may mangyari sa atin. Maternity benefit, pre-existing illness and hereditary diseases, covered na rin po yan. Magkano na po yung annual benefit limit natin? Hindi na yung same ng benefit limit during 7 years. Mag-iiba na po. Ang basehan na ng ating benefit limit is dun sa yearly hospital benefit, which is 10% nung ating Kaiser plan. Tapos, kung hindi po natin nagagamit yan, nagko-compound po siya. Depende na rin po yan sa kikitain ng ating pera sa Kaiser. Depende po yan sa economy din natin sa market. Kasi naka-invest din po yung pera natin sa mutual fund, stocks, sa balance fund, sa bond fund. So, halo-halo po yan. Tapos, meron din po tayo dyang additional hospital benefit. Aside sa yearly hospital benefit, kung maganda rin po yung earnings ng Kaiser dahil nga naka-invest din po yung pera natin, so meron po siyang dividend na ibibigay pero in the form of hospital benefit. So, masasama siya sa annual benefit limit. Mamaya magbibigay po ako ng sample for Q100 para mas maintindihan po natin. Pero ako, kung meron po kayong short-term healthcare, mas better na ito po ay huwag muna nating isipin. Parang hayaan lang natin na mag-grow yung pera natin para mas ma-enjoy natin yung ating Kaiser on maturity and onwards kapag gagamitin na natin for our long-term healthcare. After maturity, after 20 years na, so good as cash na po ito. Actually, pwede mo siyang i-withdraw, pero ako, mas ina-advise ko, syempre, ano ba yung purpose na ito? Long-term healthcare, diba? Mas maganda, nagamitin mo siya talaga, fund for your healthcare. Mahirap po pag wala tayong healthcare pagdating ng araw, pag tayo po ay matanda na. Ang makukuha mo dito is yung guaranteed long-term care benefit. Depende sa Kaiser plan na kukunin mo. Mamaya magbibigay po ako ng sample. Meron din po tayong tinatawag na guaranteed long-term care bonus kung yung hospitalization benefit mo or annual benefit limit mo during 7 years, hindi mo nagamit. Ito yung sinasabi ko kanina na incentive. Yung 85% ang contract price, meron kang return o premium. Tapos, yung unused accumulated hospital benefit. Partially dito, sa unused accumulated hospital benefit, guaranteed yan. Yung 10% nung, pakita ko ulit. Ito, yung 10% nung plan, guaranteed po yun kung hindi natin siya ginagamit. Ang hindi lang guaranteed is yung interest niya kapag nag-compound siya. Pwede kasing iba-iba po yung interest rate niya, 'di ba? Kung hindi natin siya i-withdraw, kung hahayaan lang natin yung pera natin dun sa Kaiser, 21st year and onwards, lalo na kung kumuha ka ng Kaiser ng 30 years old. By 50, matured na siya, di ba? Baka hindi mo pa siya kailangan kasi baka meron ka pang short-term healthcare or employed ka pa, di ba? Pwedeng hayaan mo siya ng 10 years pa, di ba? Para lumago pa. So, pwede po yung mag-earn pa rin up to 10% compounding interest. So, sabi dito, the remaining balance of the total health benefit shall be placed in the group Premium Deposit Fund of Kaiser International Health Group Inc. Master Policy. Interest shall be credited to the fund annually on each policy anniversary at such rate as the company may declare at the beginning of each year. So, depende kasi yun sa kikitain pa rin po ng ating pera. Kikitain ng Kaiser din, di ba? Dahil ini-invest po yung pera natin. Pero, hindi po siya bababa sa prevailing rates of saving deposit of the top 3 commercial bank. Ito yun na yung pinaka-lowest niya. Just in case lang po na hindi maganda yung takbo ng ekonomiya natin. Siguro naman po, aware naman po tayo dun, 'di ba? Na syempre, ang economy natin, nakadepende din po talaga yan sa takbo ng mga kumpanya dito sa Pilipinas. So, ang guaranteed po dyan, hindi siya bababa sa prevailing rates of saving deposit of the top 3 commercial bank. Ito po yung sample for K100. During 7 years, ito yan, naguhulog tayo dyan. Ito po yung sinasabi ko kanina, 8th year to 20th year, di ba may 10% yearly health benefit dito. 10% ng 100,000, kaya siya 10,000. Ito po guaranteed po ito. Ito yan, guaranteed yan. Kung hindi po natin to nagagamit, di ba mag-accumulate siya. So yung nagiging interest doon, yun po yung hindi guaranteed. Pero
possible pa rin na meron tayong interest dyan. Palagay na natin kalahati, di ba? Meron pa rin. But actually, on the second year pa lang, etong parang bonus, nandyan na, may dividend na tayo on the second year pa lang. Kaya medyo malaki dito sa K100 on the 8th year, yung additional year day health bonus niya. Nasa almost 33,000. Pero makikita mo dito on the 9th year, nasa 12,000. Okay? So kasi, yung second year hanggang 7th year, sinama na dito on the 8th year. Okay? Gets? Yung magiging limit mo, 8th year to 20th year, depende dito sa dalawa na to. Okay? So, ito for K100, yan yung computation ng actuarial. Ito, wag nyo na po kami tanungin kung paano kinompute kasi sila na po yung nag-compute na ito. So, pre-computed na po to ng Kaiser. On maturity, kung hindi po natin to nagamit, yung total accumulated unused yearly health benefit, 269,750. Tapos guaranteed po itong long-term care benefit, yung 100,000 dahil po sa plan, K100. Tapos ito po yung bonus, yung 350,000, 85% ng contract price. Ito kasi yung contract price yung 411,750. So 85% niyan, 350,000. Tapos ito talaga yung kitain niya, 446,419 plus yung compounding interest niya. So ang total health benefit is 816. Ito yan. Ito siya. Etong 446,419 tsaka ito 269,750. Kaya ito 816,168. Sa rounding off lang kaya hindi siya nagsakto. At maturity po kung K100 po yung kukunin natin, almost 1.2 million. So kaya po siya yung ating ideal plan kasi at least may 1 million po tayo kapag nag-mature po yung ating Kaiser on 20th year. Kapag hindi po natin to withdraw, pwede pa rin siya mag-earn ng interest. Ito pinakita dito yung projected value niya. Okay? So kung makikita nyo dito, ang guaranteed dito, itong 100,000, itong 350,000, tsaka itong total neto. Meron pa rin dyan. Palagay na natin siguro kalahati, tapos ito rin kalahati. So mas malaki pa rin siya kung kukumpara natin sa bangko. Hindi pa rin siya magne-negative. Okay? So, eto, kung gusto nyo pong tingnan yung iba pang plan, kasi K100 yung binigay ko na sample. So, palagay natin K60 plan. On maturity, ang projected value niya, 20 years, nasa almost 700,000. Tapos, kung hahayaan natin siya for another 5 years, pwede po kayo dyan magkaroon ng 1.1 million. So, yan po yung projected amount. Kung K150 plan naman yung kukunin natin, ang projected value in 20 years, pwede pong 1.7 million. Kung hahayaan natin siya for another 10 years, pwede po yan maging, ang projected amount niya, 4.5 million. Siyempre, hindi nyo ito masyado pang mapapag-aralan. Pwede nyo i-screenshot, pero mas better po na mag-request po kayo ng quote para, or kaya mag one-on-one po kayo doon sa tao na nag-invite sa inyo para po mas ma-explain po. Depende po sa age nyo ngayon at kung ano yung pasok sa budget. To give you an idea nga, anong plan yung dapat kong kunin? Sabi nga natin, dapat ang long-term healthcare fund mo is annual income times 5. Now, compute nyo sa sarili nyo. Magkano ang annual income nyo ngayon? Tapos, check natin kung anong plan yung dapat kunin nyo. So, eto, nagbigay lang po ako ng parang summary dito. Projected value on 20th year and onwards. So, for example po, 30 years old ka ngayon. Tapos, kumikita ka ng 30,000 every month. Magkano yung annual nun? Basta ang total niya, yung annual income times 5, it's nasa 1.8 million. Okay? So, kung 30 years old ka ngayon, ito ito yung age. So, ito yung plan na pwede sa'yo kasi ang projected value at age 60 neto is 1.8 million. K60 plan. So, halimbawa, 40 ka na ngayon. Tapos, kailangan meron kang 1.8 million at age 60. O, K150 plan ang kunin mo. Kung 30K every month yung sweldo natin. Pwede po kayo mag-request ng free quotation para po mas mapag-aralan nyo yun or pwede po mag one-on-one kayo doon sa tao na nag-invite sa inyo dito sa webinar. Pero kung ready na po kayo na mag-start sa Ultimate Kaiser Health Builder, pwede po tayo mag-apply online. So kahit nasa ibang bansa po kayo or nasa probinsya kayo, pwede po kayo makapag-apply. Kailangan lang po nyo na i-provide doon sa person na nag-invite sa inyo dito sa webinar is yung full name nyo, first, middle, and last name. Birth date nyo po, date of born, kung kailan po kayo pinanganak.
Tapos, email address, kailangan po active kasi doon po ipapadala rin yung status ng application nyo, pati yung OPMS na login details nyo, doon ipapadala. Kaya, make sure na active yun. Tapos, sabihin nyo rin po kung ano yung desired na Kaiser plan ang gusto nyo. Mode of payment, sabihin nyo na rin kung mag-monthly ba kayo, quarterly, semi-annual, annual, or spot cash. Ang kagandahan dito, napakadali na lang po na makapag-umpisa. Kanina, meron po akong tinulungan from Cambodia. OFW, ang ginawa niya, since hindi siya makapag-transfer sa diretso sa corporate na bank account. So, sa akin na lang siya nag-transfer, tapos ako na lang po yung nag-transfer sa IMG kasi IMG po ang exclusive distributor ng Kaiser. Yung initial payment natin, IMG bank account. Kung pwede naman dumiretso sa IMG bank account, yan, meron tayong bank deposit, bank transfer, online banking, pwede rin GCash kasi pwede ka rin makapag-bank transfer sa GCash, di ba? BDO bills payment, kung meron po kayong BDO mobile banking, remittance para sa mga OFW, Palawan padala, pwede rin. So, napakadali na ngayon na makapagsimula. Kaya marami rin po akong mga OFW na natutulungan kasi may ganitong paraan para po makapag-apply. Don't worry kasi valid po yan. Kahit online po kayo nag-apply, valid po yan kasi tayo naman ay HMO. Kaya hindi naman tayo insurance company. Kaiser International Health Group Inc. is a health maintenance organization or HMO that provides quality healthcare to a wide range of clients. Founded siya noong June 8, 2004. Registered with the Securities and Exchange Commission. Ayoko na nga sabihin to pero para lang sa information nyo. Registered din siya with the Insurance Commission. Accredited ng DOH as an HMO. May mga accredited clinic po tayo. 2,000 plus hospitals and clinics. 12,000 plus accredited doctors. Sa website po ng Kaiser, makikita nyo po doon yung mga list ng accredited hospital and doctors. Pwede rin naman kayo magpag-guide doon sa tao na nag-invite sa inyo dito para ma-check nyo po kung may accredited hospital and clinic po sa lugar na kung saan po kayo. Like kung sa probinsya kayo, kung hindi kayo dito sa Manila. And meron din 10 Kaiser Medical Center. So ito po ang mga sample ng mga accredited hospital. Meron din PGH dito, di ba? So kahit government hospital siya, hindi daw lahat ng HMO pwede sa mga government hospital. St. Luke's, Makati Med, makikita mo dito Manila Doctors Hospital, marami dyan major hospital accredited sa Kaiser. Corporate client ng Kaiser, most of them mga nasa government, Department of Agrarian Reform, NFA, House of Representatives, Senate of the Philippines, Court of Appeals, NEDA. Same with you. Nung nag-start po ako ng Kaiser ng 27 years old ako, that was 11 years ago, syempre ako din po, katulad nyo, nagda-doubt. Syempre may doubt din po ako doon. Pero nung nakikita ko po yung paano nag-earn yung pera, hindi naman siya ganun taas, di ba? Hindi siya too good to be true. Tapos makikita mo pa yung mga client nito. So syempre hindi naman magtitiwala yung mga gantong sa government, di ba? Kung hindi maganda yung Kaiser. At nakita ko rin yung mga accredited hospital and clinic. So lalaking naman, hospital and clinic naman yung accredited nito. Tayo rin naman magde-decide nun, di ba? So tingnan na lang natin yon. Of course, hindi naman lahat nasasagot ng Kaiser. At least yung solusyon ng long-term healthcare nabigyan niya, 'di ba, ng solusyon. Ito yung aking last slide. So someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. So start preparing for retirement now and secure a future filled with peace and abundance. Sabi yan ni Warren Buffett. Siyempre, para magkaroon tayo ng tree daw, kailangan magtanim tayo ngayon. So kung gusto natin magkaroon tayo ng magandang future, magandang retirement, kung gusto natin na meron tayong mauhugot pag nag-retire tayo, ngayon pa lang, mag-ipon na tayo, di ba? Ngayon pa lang, mag-start na i-build natin yung financial foundation natin. Gusto mo malaman bakit ito yung recommended investment ko for beginners? Panoorin mo itong video sa nakikita mo sa screen. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.